Nanganganib mawala ang halos 40 katutubong wika sa bansa. Hindi na raw kasi ito pinag-aaralan sa mga eskwelahan. Kapag tatapos po ng Agosto, ang buwan ng wika, hindi dapat matapos ang ating pagpapahalaga sa ating wika. Sinisika po ngayon isalba ang 40 katutubong wika sa bansa na nanganganib na mawala dahil kaunti na lamang ang nakakaalam. Hindi umano dapat makasanayan ng kabataan ang paggamit ng tinatawag na Taglish o halong wikang Filipino at Ingles. Wika sa Pilipinas na nanganganib ng mawala. Sana raw, hindi ito makalimutan at maipasa pa rin sa mga susunod na henerasyon. Ang wika ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng isang tao at ng isang bansa. Sa pamamagitan ng wika, na ipapahayag natin ang ating mga damdamin, kaisipan at kultura. Sa Pilipinas, ang wikang Filipino ang nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa mga mamamayan mula sa iba't ibang rehiyon at katutubong wika. Ito ang ating pambansang wika, ang simbolo ng ating pagkakaisa bilang isang bansa. Sa panahon ngayon, unti-unti nang nakakalimutan ng ilan ang paggamit ng wikang Filipino. Marami na ang mas pinipiling gumamit ng wikang banyaga sa pag-aaral, sa trabaho at lalo na sa social media. Dahil dito, nagiging mahina ang pagpapahayag sa ating sariling wika. Dito pumapasok ang kahalagahan ng advokasiyang pangwika, isang panawagan upang gamitin, ipagmalaki at payabungin ang wikang Filipino sa lahat ng larangan ng buhay. Ang advokasiyang pangwika ay hindi lamang tungkol sa paggamit ng Filipino sa paaralan, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na pakikisalamuha. Dapat nating isulong ang paggamit nito sa agham, teknolohiya, sining at maging sa mga opisyal na dokumento ng pamahalaan. Kapag ginagamit natin ang sariling wika, mas nagiging totoo ang buhay ang ating komunikasyon. Hindi ito hadlang sa pag-unlad kundi isang sandigan ng ating pagkabansa at kultura. Tinanghal kang pinakamatapang, makabayan at tampok sa mga bayaning kilala. Inialay nila ang buhay nila para sa kalayaan. Pero paano kung wala na o namatay na ang wika? Ayon sa UNESCO, ang isang wika ay alive o active kung 200,000 nagsasalita o gumagamit nito. Kung mas mababa sa bilang na yan, nanganganib na ang wika. May 130 wika ngayon sa Pilipinas ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino at anila, 4 na po ang nanganganib ng maglaho. Numero 1 rito ang wikang Arta ng mga taga-barangay Disimungal sa Nagtipunan Quirino na sa 10 na lang ang nagsasalita. May 4 na katutubong wika na wala nang nagsasalita. Ang wika ay hindi lang paraan ng pakikipag-usap, ito ay puso ng ating pagkakakilanlan. Sa bawat salitang Filipino na ating binibigkas, buhay ang ating kultura, kasaysayan at dangal bilang Filipino. Kaya ngayong buwan ng wika, isa sa binibigyang diin ang pagpapasigla ng mga nanganganib na wika. Paraan daw ito na hindi makalimutan at maipasa pa sa mga susunod na henerasyon. Ang advokasiyang pangwika ay hindi lamang tungkol sa paggamit ng Filipino sa paaralan, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na pakikisalamuha. Dapat nating isulong ang paggamit ito sa agham, teknolohiya, sining at maging sa opisyal na dokumento ng pamahalaan. Kapag ginagamit natin ang sariling wika, mas nagiging totoo at buhay ang ating komunikasyon.
Hindi ito hadlang sa pag-unlad kundi isang sandigan ng ating pagkabansa at kultura. Marunong din sa wikang Ingles sa mga kabataan, pero higit umanong dapat pahalagahan ang wikang Filipino. Bilang kabataan, tayo ang may tungkuling ipagpatuloy ang advokasiyang ito sa simpleng paggamit ng Filipino sa ating mga usapan, sa pagsulat at sa social media na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa wika. Tandaan natin na ang paggamit ng sariling wika ay hindi kababaan kundi isang anyo ng pagmamataas at pagmamahal sa bayan. Sa huli, ang wikang Filipino ay hindi lamang salita. Ito ay puso ng ating pagka-Pilipino. Sa pagpapatuloy ng advokasiyang pangwika, pinananatili natin buhay ang ating pagkakakilanlan at pagkakaisa. Kaya't sulong wikang Filipino dahil sa bawat salitang ating binibigkas, tumitibok ang puso ng isang tunay na Filipino. Sa pagdiriwang natin ng Buwan ng Wika, talakayin pa natin ang wikang Filipino. Opo, tama ang inyong narinig. Wikang Filipino ang ating pambansang wika. Taliwas po ito sa sinasabi ng ilan ang ating national language ay Tagalog. Ayon na rin sa Komisyon ng Wikang Filipino, ang kwento po rito, nagsimula ito sa pagtutulak noon ni dating Pangulong Manuel L. Quezon na magkaroon tayo ng ating sariling wika for identity na rin. Taong 1937, base sa rekomendasyon ng nooy National Language Institute, naging batayan ang nooy katutubong wikang Tagalog para maging pundasyon sa pambansang wika ng Pilipinas. Pero ang tanong ng ilan, abay napakarami nating wika sa bansa, bakit naman Tagalog ang naging basehan ng ating pambansang wika? Ang sagot po dyan ng KWF, noong panahon kasi ni Quezon, mas maraming lathalain at mga anyo ng panitikan sa Pilipinas ang nakasulat sa wikang Tagalog. Mas sikat, ika nga. Kalaunan, noong 1959, itong Tagalog mas nakilala bilang Pilipino with the letter P. Iyong Filipino with letter F, ito naman iyong talagang naging tawag sa ating national language batay sa nooy 1973 Constitution. Pinagtibay pa po yan sa ating ginagamit na saligang batas ngayon na 1987 Constitution. Ngayong pong Agosto, alinsunod sa pagdiriwang natin ng ating pambansang wika, ang paalala mas maging bukas sa ideya na tulad ng buhay, dinamiko o patuloy na umuunlad ang ating sariling wika. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasutlang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay ng aking kumakaway. Piliin mo
ang wika ang nagiging tulay ng ating pag-unawa. Ito ang nagbibigay tinig sa ating mga pangarap, damdamin at kasaysayan sa mahigit 7,000 isla ng ating bansa.